Papa Dudut, wala namang masamang mangarap. Kahit sabihin pa ng iba na imposible na, ang importante ay kaya mong sabihin sa sarili mo na posible pa. Ako nga pala si Jean, 35 years old. Kabilang ako sa mga babaeng nangangarap na maikasal balang araw. Kahit sabihin pa na lumagpas na ako sa kalendaryo, ay hindi ko pa rin sinusukuan ang pangarap kong makapaglakad patungo sa altar, kung saan ako hihintayin ang lalaking nakatakda para sa akin. Na-imagine ko na nga ang bawat eksena, Papa Dudut. Gusto kong maikasal sa pinakaluma pero pinaka-aesthetic na simbahan sa Pilipinas. Dagdag points kung malapit ito sa dagat para doon na rin ang reception area. Gusto kong maimbitahan ang mga taong naniniwala na makakamit ko ang forever ko. At higit sa lahat ay planado na rin kung ano ang wedding gown na isusuot ko. Meron akong boyfriend na kaedad ko rin, si Ricky, at naireto lamang siya sa akin noong time na sobrang broken ako sa naka-live-in partner ko. Si Ricky ang sumalo sa akin at nagmahal sa akin, Papa Dudut. Kaya nasabi ko sa sarili ko na siya na talaga ang lalaking para sa akin. Boto rin sa kanya ang 60-year-old na nanay ko at best friend / dati kong kaklase na si Leia. Sabi nga nila, anumang oras na ayain ako ni Ricky na magpakasal ay buong-buo ang blessing na ibibigay nila sa akin. Kaya naman, plinansya ko na lahat ng plano para sa pangarap kong kasal. Hindi pa man din ako inaaya ni Ricky pero malakas ang pakiramdam kong malapit-lapit na ang pagluhod niya sa akin. Para lagyan ako ng singsing sa aking daliri, Papa Dudut. Nung model o nung wedding gown? Yung gown, ano ka ba? Linawin mo, pareho naman kasing maganda. Sa tingin mo bagay sa akin? Yung model o yung gown? Ito naman nakakainis na. Ano bang meron sa gown na yan? Nag-propose na sa'yo si Ricky, no? Ano? Nag-propose si Ricky? Si nanay naman nakakagulat. Biglang pumapasok sa eksena. Ano tong narinig ko na nag-propose na si Ricky? Kailan? Bakit? Baka bakit ka naman dyan, Nay? Parang katakataka naman na may lalaki magpo-propose sa akin. So nag-propose na nga sa'yo si Ricky? Saan? Kailan? Bakit? Isa ka pa. Hindi pa siya nagpo-propose. Eh bakit tumitingin ka na ng wedding gown kung hindi pa naman pala siya nagpo-propose? Window shopping? Oo nga. Bakit ka tumitingin ng wedding gown? Naka-sale ba ngayon kaya kailangan magmadali? Walang sale. Nakaramdam lang ako ng lukso ng dugo no makita ko tong wedding gown online. Lukso ng dugo? Anak mo ba yung wedding gown na yan? Si nanay naman eh. Gets nyo na yun. Unang kita ko pa lang sa gown na to, alam kong siya na. Hindi ko na to papakawalan pa. Dahil ang wedding gown na ganito minsan lang darating sa newsfeed mo. So bibilin mo na? Ipapabili ko kay Ricky. Hindi pa nga nagpo-propose sa'yo si Ricky, tapos pabibilhin mo na agad siya ng gown? Girl, singsing muna ang dapat na inaatupag niya, no? Tama si Leia. Sing-sing ang dapat inuunan ni Ricky. Yang gown, saka na yan kapag ikakasal na talaga kayo. Bakit kasi mauuna yung singsing? Bakit hindi pwedeng wedding gown muna? Eh yun nga ang mas nakikita sa mismong kasal kaysa sa singsing. Yun ang makikita ng mga bisita. Yun ang unang pupurihin. Eh hindi ka pa nga inaaya ni Ricky na magpakasal. Ang advance mo masyado. Iniisip mo na agad kung paano pupurihin ng mga bisita yung wedding gown mo. Basta malapit na rin naman mag-propose si Ricky sa akin. Ramdam ko. Dahil na naman ba yan sa lukso ng dugo? Kanina pa lumulokso yung dugo ko sa'yo, Jean. Nakaka-high blood ka, ha? Bakit pa ayaw niyong magtiwala na magpo-propose sa akin si Ricky? Bakit ayaw niyong maniwala na may susuot ko rin tong gown na to? Ang hirap kasing pangunahan si Ricky. Ganito na lang.
Abangan mo muna ang proposal bago ka ma-obsess dyan sa wedding gown na yan. Basta. Ipapabalik ko tong gown na to kay Ricky. Sure na ako rito. Ito talaga ang gusto ko. Masyado kang maligalig ngayon. Sa mga susunod na araw, linggo o buwan, baka makahanap ka pa ng mas magugustuhan mong gown. Hindi na, Nay. Ito na talaga yung gusto kong gown. Wala na makakapagpabago sa isip ko. May message ko na yung nagbebenta nitong gown. Pinapareserve ko na. Wow! Ang lakas ng pananalig mo kay Ricky na aayain ka talaga niyang magpakasal ah. Magkano ba yung gown na napupusuan mo, ha? 75,000 pesos. Tax-free. 75,000? Tax-free? Pwede na yung panghanda, ah. Makakain mo ba yung gown, Jean? Bakit pa ang kontrabida nyo today? Sulit naman ang 75k sa ganda ng gown na to ah. Isang beses mo lang namang magagamit yung gown na yan. Sayang ang 75k. Unless gagamitin mo tuwing Sabado para mamalengke. Sumama ang loob ko sa pagiging nega ni Nanay at Lea tungkol sa gown ko. Hindi ko na lang pinahaba pa ang usapan dahil baka mausog pa nila ang pangarap kong wedding gown. Binago ko na lamang ang usapan at mabilis lang naman nilang nakalimutan ang tungkol sa presyo ng gown. Pero nasa isip ko pa rin ang tungkol sa gown na yon, Papa Dudut. Aaminin kong medyo naging nega na rin ang pag-iisip ko. Lalo na tungkol sa pagpo-propose ni Ricky sa akin. Paano nga ba kung hindi mag-propose si Ricky? Noong gabing yun ay panayang bantay ko online para sa wedding gown na yon. Natatakot ako na baka may mag-mine o kahit nga yung magtanong lang ng presyo ng gown ay kinakabahan ako. Baka maunahan ako. Nape-pressure tuloy ako kung paano at kailan magpo-propose si Ricky para mai-reserve ko na yung gown. Kaya naman gumawa na ako ng paraan para mapabilis ang proseso ng lahat, Papa Dudut. Inaya ko mag-dinner si Ricky pagkatapos ng mga trabaho namin. Walang hiya-hiya na sinabi ko sa kanya na may gusto akong wedding gown. Doon pa lang ay nakita ko na pinagpawisan na siya. Kinabahan ako sa pwedeng maging sagot niya pero pinagpatuloy ko ang mga gusto ko pang sabihin. Sinabi ko sa kanya na agahan na niyang mag-propose kasi baka mabili na yung pangarap kong wedding gown. Pinakita ko yun sa kanya pati na rin yung message ko sa wedding shop na yon. Nakailang beses siyang nasamid kahit wala naman siyang kinakain o iniinom. Pinagpatuloy ko pa rin ang pagkukumbinse sa kanya. Nakipagkasundo ako na kahit wag na niyang bonggahan ang engagement ring na bibilhin niya. Okay na nga ako kahit stainless steel lang basta ilaan na lang niya ang pera para sa wedding gown. Hindi ko tinanggal ang pagkakangiti ko kay Ricky. Pero kabaliktaran naman yon sa kanya. Hindi siya makatingin sa akin ni makangiti ay hindi rin niya magawa. At nang gabing yon ay hinawakan niya ang kamay ko para makipag-break sa akin, Papa Dudut. Nay! Jean! Nay! Anong nangyari? Bakit ka umiiyak? Maupo ka nga muna. Tubig. Gusto mo ng tubig? Nay, hiwalay na po kami ni Ricky! Ano? Parang biglaan naman yata. Kasi binigla ko rin naman siya. Nako! Huwag mong sabihin. Sabi ko sa kanya na mag-propose na siya bago pa mabili ng iba yung wedding gown na pangarap ko. Ay, anak naman. Na-pressure ko ata siya masyado. Kasi hindi na siya makatingin sa akin noon. Tapos hinawakan niya yung kamay ko. Akala ko yun na eh. Akala ko magpo-propose na siya pero sabi niya, mag-break na lang kami. Kasi nga pinilit mo siya mag-propose. Hindi. Kasi pinilit ko siyang bilhin yung wedding gown. Ang mahal naman kasi nung wedding gown na yun, anak. Hindi lang naman dahil sa presyo ng wedding gown yun, Nay. Halatang hindi pa siya ready na pakasalan ako. Wedding ganon. O talagang nape-pressure lang siya sa presyo ng gown?
Alam mo naman na may mga lalaki na sumasama ang loob kapag hindi nila nabibili yung gusto ng nobya nila. Sinabi ko naman sa kanya na pwedeng hati na lang kami sa gasto sa gown. Sinabi ko nga sa kanya na nakapag-down na ako ng 5K sa gown eh. Nag-down ka? Just lang yun, Nay. Para ma-pressure na siya. Para wala na siyang kawala. O para wala nang kawala yung wedding gown mo? Pareho! Kaso siya naman tong kumawala sa relasyon namin. Nasaktan ako sa hiwalaya yun ni Ricky. Alam mo namang napamahal at nasanay na rin ako sa kanya. Pero sana anak, alam mo rin yung mali mo. Dapat ba humanap na lang ako ng mas murang gown? Dapat hindi mo siya pinressure. Walang napapala ang mga taong nagmamadali. Madalas, natitisod sila at nasusugatan. O, tingnan mo nangyari sa'yo ngayon. Okay na rin ako, Nay. At least nalaman ko na habang maaga pa. Hindi naman talaga siya ready para sa akin. Nabigla lang yon. Bigyan mo lang ng ilang araw. Baka makipag-ayos na rin siya at malay mo, baka maisip niya mag-propose na rin sa'yo. Malay mo lang yon, ha? Ayaw kitang umasa. Hindi na po yan mangyayari, Nay. Klaro niyang sinabi sa akin na hindi pa siya handang magpakasal. May mga tao naman kasi talaga na hindi agad-agad magiging ready magpakasal. At sinabi rin niya na hindi ako ang babaeng handa niyang pakasalan. Teka, ibang usapan na yan. Ilang beses kong pinaulit sa kanya yung mga salita niya. Baka kako namamali lang ako ng interpretasyon, pero hindi. Parehas kami nang naiisip. Hindi niya ako gustong pakasalan. Ako lang kasi yung available sa ngayon. Malas ko kasi ginawa lang niya akong option. I'm sorry, anak. Akala ko naman totoo na yung pagmamahal niya sa'yo. Akala ko rin, Nay eh. Akala ko rin. Nay, may 5K ka ba dyan? Para saan? Ipi-PM ko na yung siya para makapag-down na ako sa wedding gown ko. Kahit wala si Ricky, bibiling ko pa rin yung pangarap kong gown. Anak, masyadong mataas ang emosyon mo ngayon. Palipasin mo muna. Nadadala ka lang ng lungkot mo. Pingin na ng 5K, Nay. Please. Saka na kita bibigyan kapag may lalaki nang nag-propose sa'yo. Nasaktan ako sa huling sinabi ni Nanay Papa Dudut. Alam kong napikon na rin siya dahil sa mga iniisip ko. Bakit nga naman ako bibili ng wedding gown kakagaling ko lamang sa hiwalayan. Hindi ba dapat ang una kong inaatupag ay magpaganda, magpagupit at mag-reband. Bumili ng mga sexy na damit at kumain ng matatamis na tsokolate. Yun naman ang proseso sa hiwalayan, hindi ba? Pero bakit gusto kong dumiretso agad sa wedding gown? Tama nga siguro si Nanay, baka masyado ko lang pinapairal ang emosyon ko. Nagpa-deliver na lamang kami ng chicken wings at ice cream. Sabay naming nilantakan yon habang binabash si Ricky. Kahit papaano ay gumaan naman ang loob ko sa mga kapintasan na napansin namin sa kanya, Papa Dudut. Pero hindi ko pa rin matanggal sa puso ko ang pagmamahal ko para sa kanya. Halos 3 taon din kaming magkarelasyon. Akala ko ay siya na. Payapa ang loob ko sa kanya. Marami kaming pinagkakasundo ang dalawa. Bibihira kaming mag-away. Mature kaming pareho at hindi ako tinutoyo mula noong siya ang nakarelasyon ko. Kaya ganoon ako kakampante na okay kaming dalawa, Papa Dudut. Hindi kasi kami naging toxic sa isa't isa. Pero nagkabukingan sa totoong intensyon niya sa akin nang mapadaanan ko ang topic tungkol sa pagpapakasal. Doon pala lalabas ang katotohanan. Hindi naman niya ako ganun kamahal para idala sa altar. Ang sakit noon na mapakinggan sa isang lalaki. Lalo na sa isang katulad kong lagpas na sa kalendaryo ang edad. Gusto ko na rin namang maikasal pero bakit parang pinagkakait pa yon lalo sa akin. Hindi na muling nagparamdam pa sa akin si Ricky. Blinak na rin niya ako at ang mga mutual friends namin sa Facebook. Para siguro ay wala na kaming maging koneksyon sa isa't isa. Nasaktan ako roon dahil parang tinapon niya lamang ang ilang taon naming pinagsamahan. Pero ano pang magagawa ko kung hindi naman kami parehas
ng nararamdaman ng mga panahong yon. Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, sa pagdaan ng mga araw matapos ang hiwalayan namin ni Ricky, wala akong ibang ginawa kundi ang sisihin ang sarili ko sa mga desisyon ko sa buhay. Lalo na sa mga lalaking pinili kong mahalin. Tulad ng iba na kagagaling lamang sa hiwalayan ay hinayaan ko lamang ang sarili kong malugmok sa lungkot at sakit. Hindi ako lumalabas ng bahay at madalas lamang akong nakakulong sa kwarto kapag wala akong trabaho. Panay ang nood ko ng mga malulungkot na pelikula, lalo na yung mga tungkol sa hiwalayan. Sa ganung paraan ay matatanggal ko sa puso ko ang mga nakabarang sakit. Inuubos ko na talaga lahat ng sakit na nafe-feel ko sa puso ko. Ganon kasi ako mag-move on. Hahayaan ko ang sarili kong malugmok at saka ako babangon. Hinayaan naman ako ng nanay ko na gawin yon at maliban na lamang sa best friend kong si Leia. Magkaiba kasi kami ni Leia. Pag ang best friend kong yon, ang nasaktan ay paniguradong babangon siya agad para durugin lahat ng mga nanakit sa kanya. Hindi man niya madurog ang mga taong yon, pero sisiguraduhin niyang makikita nila na nakaahon na siya kaagad. Ma-pride kasi si Leia, Papa Dudut. Ayaw niyang nakikitaan siya ng kahinaan. Kaya ayaw din niyang makita yon sa akin. Gustuhin ko mang itago sa kanya ang pagkabigo ko, mabilis lamang niyang napansin yon. Lalo na sa trabaho ko. Magka-opisina rin kasi kami ni Leia at minamatsagan niya ako sa tuwing nadadown ako sa pagiging sawi ko. Napansin din niyang naapektuhan na ang trabaho ko dahil doon. Kaya naman minabuti niyang kausapin na rin ako, Papa Dudut. Hindi ko naman minasama yon, lalo't kailangan ko rin naman ng mag-uuntog sa akin para maintindihan kung hindi pwedeng lagi na lang akong malungkot, Papa Dudut. Uy, bakla ka. Bakit? Ikaw ba kailan titigil sa sad girl era mo, ha? Soon. Dapat soon na talaga. Naapektuhan na yung trabaho mo. Hindi pwedeng ganun. Babawi na lang ako soon. Kailan yung soon na yan? Kapag pinasahan ka na ng boss natin ng memo, naligwa ka na rito. Hindi mangyayari yan. Isa kaya ako sa top performing employees for 10 years. Uy, bakla ka. Baka nakakalimutan mo. Madaling makalimutan ang 10 achievements mo sa isang pagkakamali mo lang. Kaya umayos ka dyan. Ano bang magagawa ko sa hindi nga ako makapag-function ng maayos? Masakit nga eh. Masakit. Hindi rason yan. Kahit masakit, umayos ka. Hindi hihinto ang mundo dahil lang nasaktan ka. Mag-adjust ka, no? Aba, ilang adjustments pa ba ang gagawin ko sa mundong to? Ako na lang lagi nag-a-adjust eh. Sa akin na lang lagi binabagsak yung sakit. Marami pa namang ibang tao, bakit parang ako lang ang available na sumalo? Lahat tayo may kanya-kanyang pinagdadaanan, Jean. Hindi lang ikaw. Magaling lang magdala yung iba. Eh di sorry na kung hindi ako magaling magdala ng pinagdadaanan ko. Ay, alam kong hindi madali ang pinagdadaanan mo. Minahal mo eh. Kaya lang… Para akong tangang umasa. Nasayang lang ang lahat ng pinost ko sa Facebook tuwing monthsary at anniversary namin. Mauuwi rin pala ako sa pagde-delete at pag-only me. Sabi naman kasi sa'yo na low-key lang dapat kayo sa Facebook eh. Hindi ko naman sinasabi na pakasalan na niya ako agad. Pero pressure mo siya na bilhin yung wedding gown mo. Kasalanan ko ba kung dahil doon ay na-pressure siya? Pinatunayan niya lang sa akin na hindi niya ako gustong pakasalan. At mabuti nang nalaman mo agad. Ngayon, makaka-move forward ka na. Mas malawak na ngayon ang space sa buhay mo para makapasok yung tamang lalaki para sa'yo. Alam mo, kahit matino yung advice mo, hindi ko pa rin yan iintindihin. Broken ako eh. Ang iintindihin ko lang yung galit ko kay Ricky. Sinayang niya ang ilang taon ko. Sana hindi na lang niya ako niligawan at nilandi.
Paano kung nakasalubong ko na pala yung the one para sa akin? Kaya lang taken na ako, kaya hindi ko siya napansin. Kahit habang buhay mo pa siyang sisihin, wala ring mangyayari. Wala na tayong ibang dapat gawin kundi umusad. Alam ko na! Ang alin? Pautangin mo ako ng 5K. 5K? Uy, hindi porket broken ka, uutang ka na ha? Dali na! Gusto mo akong makamove on agad, di ba? Pang travel mo? Down payment ko sa pangarap kong wedding gown. At paano makakatulong sa iyo ang gown na yon para makamove on ka? Hindi ba mas lalo ka lang mahihirapan? Kasi may paalala sa'yo na single ka, pero bumili ka na ng wedding gown? Paraan ko to ng pagmamanifest. Kapag nakita ng langit na pursigido ako maikasal, mapipilitan tong ibigay na sa akin si the one. Gets mo? At wedding gown ang solusyon sa manifestation na yan? Mahihiya na ang langit na tanggihan ako kapag nakabili na ako ng gown. Okay, ganado na ako mag-work. Asan na yung mga email na kailangan kong basahin? Napapailing na lamang si Leia sa naisip kong gawin, Papa Dudut, pero dahil nakita niyang bumalik ang sigla ko sa pagtatrabaho, nag-bank transfer na siya ng 5K para sa down payment ng wedding gown ko. Ang saya ko noon habang mini-message ang shop kung saan ko bibilhin ang wedding gown ko. Pumayag naman sila sa palugit na 1 taon para mabili ko ang wedding gown na yon. Dahil doon ay nagkaroon ako ng drive para doblehin ang pagkayod sa trabaho ko. Lahat ng OT ay pinapatos ko noon. Tinipid ko ang sarili ko sa pagkain hindi lang para makatipid ako sa gastos, kundi para magkasya sa akin ang gown kapag naisuot ko na. Nawala ng lungkot na nararamdaman ko. Nakausad na rin ako dahil na-inspire ako sa pangarap kong wedding gown. Kailangan kong mabili yon kahit ano pa ang mangyari. Seryoso ako, alam kong kapag nabili ko na yon ay darating na si the one. Pinayuhan ako ni Leia na ipagpalibang ko na lamang ang plano ko. Dahil baka may makita pa raw akong mas magugustuhan kong gown at kapag nangyari yon ay baka kasama ko na rin ang the one ko. Baka nga raw yung the one ko pa ang bumili ng wedding gown ko para sa akin, pero kinontra ko yon. Sinabi ko sa kanya na kaya ko namang bilhin ang gown na pangarap ko. Paghihirapan ko yon at hindi ko iaasa sa kahit na sinong lalaki dahil ako naman ang magsusuot noon. Ako naman ang may pangarap doon. Hindi na ako sinagot pa ni Leia at hinayaan na lamang ako basta lang daw maging okay ako at masaya. Tatanggapin na lang niya ang kabaliwang ko. Bukod kay Leia, pati si nanay ay hindi rin ganon kaaprobado sa plano ko. Lalo't noong nagsimula na akong magdoble kayod ay nag-alala na siya para sa kalagayan ko. Lagi na lang kasi akong puyat, pagod at nangangayayat, Papa Dudut. Nay, bakit gising pa kayo? Hinintay kita na makauwi. Sabi ko naman sa inyo na malilate ako ng uwi. Kaya sana hindi na kayo naghintay sa akin. Napuyat patuloy kayo. Nag-aalala ako sa'yo, malamang. Halika, ilapag mo na yung bag mo dyan, natabihan mo ako dito sa sopa. Mag-usap tayo. Okay po. Ikaw naman. Hindi ka man lang nag-reply sa mga text ko sa'yo kanina. Nasa locker ko po kasi yung cellphone ko para hindi ako madistract sa trabaho ko. Marami kasi akong kailangang tapusin eh. Gaano pa ba karami ang trabahong kailangan mong tapusin? Naapektuhan na kalusugan mo dahil sa kakatrabaho mo ng walang tigil. Magpahinga ka rin. Kahit day off mo pumapasok ka. Mas malaki kasi ang bayad kapag pumasok ako sa rest day ko, Nay. Mas malaki rin ang bayad mo pag pina-ospital ka dahil hindi ka nagpapahinga. Nakakapagpahinga naman po ko, Nay. OA nito. Anong nakakapagpahinga? Nalaman ko kay Leia na kahit lunch break mo nagtatrabaho ka. Para po matapos na agad yung mga trabaho ko. O baka gusto mong matapos na agad ang buhay mo. Sinanay talaga. Hindi pa matatapos ang buhay ko kasi ikakasal pa ako. Ano ba yung sikat na sinasabi ng mga kabataan ngayon?
Delula? Delule ba yun? Delulu po. Ayan ka, Delulu! Aba, Nay, ayaw niyong maniwala na ang kaisa-isa niyong anak ikakasal balang araw? Naniniwala naman ako, pero ginagawa mong imposible dahil sa mga ibang kahibangan na ginagawa mo. Kahibangan na ba mag-uti sa trabaho? Kahibangan yung bibili ka ng gown, pero wala ka pa namang aasawahin. Grabihan naman sa aasawahin. Seryoso ako. Ikaw nga gumising-gising na riyan sa mga kalokohan mo. Alam kong nasasaktan ka pa rin sa hiwalayan yun ni Ricky. Naka-move on na ako. Andito na nga ako sa pag-iipon stage para sa wedding gown ko eh. Hindi naman pwedeng mauna ang wedding gown kesa sa mapapangasawa. Ibang mindset ko si inyo, Nay. Wala kang kaparehas na mindset. Ikaw lang yan. Eh di ako ang magpapauso nito. Ako ang magiging inspirasyon ng mga kababaihan na laging sawi, pero umaasa pa rin na balang araw makakapagsuot din sila ng wedding gown. Anak, Pwede bang hayaan nyo na lang ako, Nay? Hayaan nyo na lang ako sa pagiging delulo ko. ayaw lang kitang umasa at masaktan. Umasa at nasaktan ako Sasagarin ko na. Kaya nga gumagawa na ako ng paraan ngayon para makaahon ako Tapos binabagsak nyo naman ako. Hindi kita binabagsak. Inaalalayan pa nga kita sa mga desisyon mo sa buhay Hindi ko kailangan na alalayan nyo ako. Suporta lang at tiwalang kailangan ko sa inyo. Ano ngayon kung matisod at pagkamali ako? Ibabangon ko pa rin ang sarili ko. Suportahan nyo lang ako. Yun lang ang kailangan ko. Desidido ka na ba talaga sa pagbili ng wedding gown na yon? Opo. Wala na akong ibang gustong gawin kundi ang maisuot ko na yon. Kahit wala ka pang mapapangasawa. Kahit wala pa akong mapapangasawa. May isa lang akong pakiusap sa'yo. Ano po yan, Nay? Ingatan mo ang kalusugan mo para makita pa kitang suot ang pangarap mong wedding gown. Tumango ako sa naging tanong ni nanay at sinuklian na lamang niya yon ng tipid ng ngiti. Hinayaan na lamang niya ako papadudot. Pinilit na lang niya akong kumain bago ko magpahinga. Pinagbigyan ko naman siya papadudot kahit na hindi ako gutom noon. Sa totoo lang ay parang hindi na ako nakakaramdam pa ng gutom dahil masyado ko nang iniisip ang pagtatrabaho. Nasanay na lamang ang katawan ko na laging nakaharap sa computer at hindi nakaharap sa pagkain. Napansin na kasi ni nanay ang pangangayayat ko. Dinaan ko na lamang sa vitamins at tubig ang lahat. Aminado naman akong hindi ganong kadali ang ginagawa ko at malaki pa ang kailangan kong bayaran para sa wedding gown ko. Pero hindi ko yon susukuan kahit gaano pa yon kahirap papadudot. Hindi na namin muling napag-usapan ni nanay ang tungkol sa pagbili ko ng wedding gown. Kontra man siya sa plano ko pero sinabi niyang ipagdarasal niya na mapaaga ang pagkuha ko ng wedding gown para maging masaya na akong tunay. Bata pa lamang ako ay totoong pangarap ko ng maikasal papadudot. Lagi akong nangunguna sa pagpepresenta bilang bride sa tuwing naiisip naming magkakalaro na magkasal-kasalan. Kahit nga hindi ko gusto yung napili nilang groom, para sa akin ay wala akong pakialam. Maglalagay pa ako ng puting punda ng unan sa ulo ko para kunwari ay belo ko yon. Isusuot ko rin ang bestida ko na pangsimba at itatakas ang sandals na may takong ni mama. Pipitas ako ng maraming pulang gumamela para maging bouquet ko. Ipapasalo ko naman yon sa mga kalaro ko. Pero bago pa man din nila masalo, papadudod ay nagkakawatak-watak na ang mga gumamela. Tinakot pa ako ng dating kalaro ko na malas daw kapag nagkawatak-watak ang ihahagis na bouquet. Ibig sabihin daw noon ay hindi pwedeng ikasal ang babae. Yun ba ang dahilan kung bakit lagpas 30 na ako ay hindi pa ako nakakalakad sa altar? Papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. At dahil nga sa may isang taon ako para makabayad na sa pinareserve kong gown kaya kinailangan kong sumideline. Kahit ano na lamang ay tinatrabaho ko papadudot. Kahit maliit lang ang bayad ay tinatanggap ko. Nagbenta ako ng chicherya sa trabaho at sa mga kapitbahay ko.
Ilang beses nga akong nasita sa trabaho dahil bawal daw yon. Kaya naman ginagalingan ko na lamang ang pagtatago. Umextra din po ako tuwing my children's party bilang assistant ng isang kamag-anak kong clown. Hindi lang yan ha, tumanggap na rin po ako ng labada sa mga kakilala ko. Ginamit ko ang napanalunan kong washing machine sa raffle sa trabaho. Marami pa akong ibang ginawang trabaho pero hindi pa rin naging sapat yon dahil masyadong malaking halaga ang kailangan kong bayaran para sa gown. Naisipan ko ngang mag-loan sa bangko kaya lang kapag naiisip ko kung gaano kalaki ang interest noon ay napapatras na lamang ako. Di bali nang pag-ipunan ko at matagalan ng pagbabayad, ang importante ay pinaghirapan ko naman. Panay na nga ang kantsaw ng mga tao sa akin. Para raw akong may binubuhay na 100 mga anak. Pinagsabi ko na kasi ang dahilan ko ng pagtitriple ng kayod. Marami ang nagsasabi na ginagawa ko lang daw na tanga ang sarili ko. Prangka nilang sinabi na walang pupuntahan at manghihinayang lamang ako sa huli kapag nabili ko na ang gown tapos wala naman pala ang papakasalan ko. Aaminin kong nakaka-down yun pero pinakita ko sa kanila na mali sila. Naisip ko na isa lang sila sa mga hadlang para makamit ko ang mga pangarap ko. Pinadala lang ang mga kontrabidang ito ni Lord para subukin kung hanggang saan aabutin ang pasensya at kagustuhan kong mabili ang pangarap kong gown. At higit sa lahat ay ito ang sukat at basihan ni Lord kung handa na ba ako sa ibibigay niyang lalaki na papakasalan ko balang araw. Hindi ko yun susukuan kahit magkamatayan pa, Papa Dudut. O ano, inaantok ka na. Senyales yan na magpahinga ka na. Senyales to na kailangan ko pang magkape. Pakicheck naman kung meron pang 3-in-1 dyan sa gilid mo. Hindi ka na magkakape, tama na. Kahit tong termos gusto ka ng sukuan, no? Bibili na lang ako sa kantin. May papasabay ka ba? 50 pesos lang ang pasabay fee. Wow ha? Pati ako pinagkakakitaan mo na rin? Kailangan ko ng pere. Hindi mo naman sana kakailanganin ng pera kung hindi ka mapilit dyan sa gusto mo. Pwede namang ipagpaliban muna ang pagbili ng wedding gown. Akala ko ba na pag-usapan na natin to? Di ba okay na sa'yo na bilhin ko yung wedding gown na yun? Kasi akala ko madadalian ka lang sa pagkuha ng pera para mabili yun. Pero sa nakikita ko ngayon, parang mali ako. Para ka ng zombie na hindi sabik sa utak kundi sabik sa kwarta. Lahat naman tayo sabik sa pera. Ikaw hindi ba pangarap mo magkaroon ng sarili mong DSLR? Di ba nga pinag-iipunan mo rin yun para magamit mo na sa bakasyon mo next year? Sa akin naman kasi, siguradong magbabakasyon ako. Eh ikaw? Ang mapanakit mo naman doon. Ako, naniniwala na matutuloy ang bakasyon mo at makukuha mo pa ang DSLR mo. Pero sa akin, ayaw mong maniwala na mabibili ko ang wedding gown ko? Pwede mong mabili ang wedding gown mo. Pero hindi ka naniniwala na merong magpapakasal sa akin kapag nabili ko ng wedding gown ko. gusto kong maniwala. Pero Kung gusto mo talaga maniwala, tanggalin mo yung pero. kaya mo pa ba? Oo naman. Ngayon ka pa ba magdududa? Nagkakasakit ka na dala ng pagod at puyat. Pag ang katawan mong bumigay, sa ospital lang mapupunta yung ipon mo. Grabe ka namang manakot. Hindi ako nananakot ha. Pero yan lang ang pwede mong kabagsakan kapag hindi ka matuto na magpahinga at maghinay-hinay. Nagpapahinga naman ako. 3 oras na tulog? Ano ka pinaglihi sa motel? Nagsumbong na naman ba sa'yo si nanay? Nag-aalala lang sa'yo ang nanay mo. Hindi na niya alam ang gagawin niya kaya nagsabi na sa akin. Ang tigas din kasi ng ulo mo. Hindi matigas ang ulo ko. Pursigido lang talaga ako sa pangarap ko. Pangarap mo na pwede namang isang tabi muna. Hindi naman urgent. Hindi dapat iniisang tabi ang pangarap. Kasi kapag iginilid mo yan, may makakahanap na iba. Paano kapag naisipan ko ng balikan? Pero may nakadampot na pala. Paano ko? Paano ka? Baka para ka sa ibang pangarap. Kasi kung para sa'yo yon, gagawa ng paraan ng Diyos na ireserba yun sa'yo.
Pero hindi ganun ang kalakaran sa wedding shop na gumawa sa wedding gown ko. Kung hindi ako magmamadali na bilhin yon, siguradong may ibang babae na hahablot nun. Lagi ka talagang may panlaban sa pangungontra ko. Ipinaglalaban ko lang ang pangarap ko. Ay, bibili ka pa ba ng kape sa kantin? Bakit magpapasabay ka ba? Pabili na lang ako ng tissue. Oh, etong 500 pesos. Wala ka bang barya? 15 lang isang rolyo ng tissue eh. Susungitan na naman ako ng tindera sa kantin nito. Keep the change na. Hoy! Bakla? Seryoso ba? Gusto kong makatulong sa pangarap mo. Ayan ha, bayad na ako sa pasabay fee. Ngumiti sa akin si Leia habang nangingilid ang mga luha ko sa mata. Hindi ako makapaniwala na pwede pa rin pala akong pakitaan ng suporta ni Leia kahit na ilang beses na niya akong kinontra. Nagmadali na akong pumunta sa kantin para bumili ng kape at tissue. Pagkabalik ko ay nakipagkwentuhan sa akin si Leia at hindi tungkol sa wedding gown kundi sa ibang sideline ko. Lalo na yung pagiging assistant ko sa isang clown. Pinagtawanan na lamang naming pareho yon dahil puro ako kapalpakan. Gumaan kahit papaano ang loob ko habang pinag-uusapan namin ni Leia ang mga sideline ko. Sinabi niya sa akin sa dulo ng usapan na isasama niya ako sa mga novena nila ng lola niya para mapabilis daw ang pagsagot ni Lord sa kahilingan ko. Sapat nang marinig ko yon mula sa best friend ko. Sapat na sa akin ang dasal para makayanan ko pang ilaban ang pangarap ko. Kung pangarap lang din ang usapan ay hindi ko nabanggit sa inyo nung una pero meron po akong isang pangarap na gusto kong mabigyan ng katuparan. Yon ay ang pangarap ni nanay na makita akong ikasal. Hindi na niya marahil matandaan pero noong bata pa lamang ako ay napag-usapan nila ng lola ko na gusto niyang maabutan ng araw na makapagsusuot ako ng wedding gown at makakalakad sa altar. Sa ganung paraan daw ay mapapayapa ang kanyang kalooban dahil meron ng isang lalaki na mag-aalaga at magbibigay ng lahat ng pangangailangan ko. Para nga akong kinurot sa puso nang idagdag ni nanay na kapag nangyari yon ay handa na siyang sumunod sa tatay ko sa kabilang buhay dahil hindi na niya kakailanganin pang problemahin kung sino ang magmamahal sa akin. Hindi ko yon binanggit kailanman kay nanay, siguro'y nakalimutan na rin niya yon. Pero kahit kailan ay natatandaan ko yon, Papa Dudut. Anak, pwede bang pumasok sa kwarto mo? Sige lang, Nay. Kanina pa nagsisimula ang balita sa TV. Ayaw mo ba akong samahang manood? Pass muna ngayong gabi. Hindi pa ako tapos mag-budget eh. Gabi-gabi ka na lang nagbabudget ah. Ilang gabi ka nang hindi updated sa mga showbiz happening. Ipahinga mo muna ang utak mo sa pera. Halika muna ron sa sala. Sunod na lang ako. Yan din ang sabi mo nung isang gabi. Pero natapos na yung balita, hindi ka pa rin sumunod. Importante kasi to, Nay. Medyo nalihis ng konti yung ipon ko eh. Kailangan ko idiretso ulit. Akala ko ba nasusunod mo ng maayos yung budget mo? Nalihis nga po kasi nung nagkasakit ako. Napabili tuloy ako ng maraming tissue, salabat, mga gamot para sa ubod sipon. Tapos niresetahan pa ako ng doktor ko ng vitamins para sa dugo. Yan naman kasi ang sinasabi ko sa'yo, diba? Hindi ka kasi marunong magpahinga. Imbis na hindi nalihis ang ipon mo, ayan tuloy, napunta lang sa gamot. Pasalamat pa rin po ako na hindi ako na ospital. Gamot lang sapat na. Natawa ka pa. Kapag hindi ka pa tumigil sa kakangarag sa katawan mo, sigurado akong dextrose na makakaharap mo. Huwag mo namang ipagdasal na, ikaw talaga. Hey, paano na yan? Kaya ko itong ayusin, Nay. Kalma ka lang dyan. Magkano lang naman yung nabawas? Tsaka sa linggo, may e-extrahan ulit ako na children's party. Doon na lang ako babawi. Pero sa linggo na rin ang birthday ng tatay mo.
Baka lang nakakalimutan mo. Ay, oo nga. Ay nako, nakalimutan mo nga. Kung nasaan man ang tatay mo ngayon, nagtatampo na siya sa'yo. Ganito na lang, Nay. Ikakain ko na lang siya ng cake sa birthday party. Doon ko na lang isa-celebrate. Sumama ka na lang din kaya. At least makakatipid tayo kapag nakigamit tayo ng birthday party ng iba. Kung ano-ano naiisip mo. Maiintindihan naman ni tatay kung hindi tayo makakapag-celebrate ng birthday niya sa linggo. Isang birthday lang naman yun. Yearly naman ay nakakapag-celebrate tayo. Maliban ngayong taon. Maiintindihan ako ni tatay. Alam niya na may pangarap ako na gustong matupad. Alam niya kung bakit ko kailangan gawin to. Ay, alam mo ba, nung magnobyo at nobya pa lang kami ng tatay mo, pinangako niya sa akin na bibilan niya ako ng napakagandang singsing. Yung singsing daw na pang prinsesa. Hindi ko po alam yung kwento na yan Ewan ko ba, dahil sa tagal na rin siguro kaya nakalimutan ko na. Naalala ko lang bigla dahil sa pagiging porsigido mo na mabili yung pangarap mong wedding gown. Naalala ko sa iyo ang tatay mo. Parehas talaga kayo. Tapos na anong sunod na nangyari sa kwento ni tatay tungkol sa singsing? Mula nung nakita niya yung singsing na narimata sa sanlaan, kung ano-anong trabaho na ang pinasok niya. May kamahalang kasi yung singsing. Antigo ata. Nagbebenta siya ng taho sa umaga bago pumasok sa trabaho niya ng 10:00. Nagbebenta rin siya ng yosi at candy sa trabaho niya. At sa gabi, nagbebenta siya ng balot at yosi. Tuwing day off niya, sinasamahan ko siyang magbantay ng mga itik ng tsuhin niya. Ilang buwan niyang ginawa yon. At nabili niya yung singsing? Hindi. Sayang naman po ang effort ni tatay. May nakabili na kasi nung singsing. Naunahan siya. Yan ang sinasabi ko Kaya kailangan magmadali. Kapag gusto, gumawa agad ng paraan. Gumawa naman ng paraan ng tatay mo. Kaya lang, baka hindi para sa akin yung singsing na yon. Pero pangarap ni tatay na mabili yun para sa'yo. Oo, pero alam mo ba, makalipas ang ilang buwan, nakakita kami ng singsing na pareho naming nagustuhan. Hindi pang prinsesa tulad ng una niyang plano. Pero nagustuhan ko yon at bumagay sa mga payat na daliri ko. At binili na po ni tatay yon. Nabili pa niya sa mas murang halaga. Ay, at doon na rin niya ako inayang magpakasal. Gamit ang singsing na yon. Gamit ang pagkakataong yon. Aww, ang sweet ni tatay. Sana all. Minsan talaga, hindi bibigay ng Diyos ang plano natin dahil meron siyang hinandang mas magandang plano para sa atin. Parang alam ko na kung saan papunta tong usapan. Na ayaw ni Lord yung plano ko na bilhin yung wedding gown, tama ba? Hindi ko alam ang plano ng Diyos. Siya lang ang nakakaalam nun. Ang alam ko lang ay ang plano mo. At susuportahan pa rin kita sa plano na yan. Bahala na kung saan ka makarating pagkatapos niyan. Salamat, Nay. Kaya, binibigay ko na sa'yo ang singsing na binili ng tatay mo para sa akin. Ang engagement ring ko. Ibenta mo to, anak. Makakadagdag din ito sa ipang bibili mo sa pangarap mong wedding gown. Kunin mo na. Pero Nay, bigay sa'yo ni tatay to. Pangarap niya to noon. Natupad naman na ang pangarap naming pareho ng tatay mo. Ang ikasal gamit ang singsing na yan. Ayos na ako ron. Sigurado rin akong ayos na ang tatay mo sa naging kwento namin noon. Kaya ipapasa ko na sa iyo ang singsing na to para magamit mo naman sa pangarap mo. Inabot sa akin ni nanay ang engagement ring niya na binili ni tatay. Pilit ko yung binabalik sa kanya pero nagpumilit si nanay na ibenta ko o isangla para may pandagdag ko na pangbili para sa wedding gown ko. Pagkatapos noon ay lumabas na siya ng kwarto para manood ng balita. Sinabi ko sa kanya na susunod ako pero hindi ko ginawa yon. Nahulog na kasi ako at nakulong sa pag-iisip habang nasa palad ko ang singsing ni nanay.
Napadalawang isip na ako kung tama pa ba na ituloy ko ang pagbili ng pangarap kong wedding gown. Gusto ko yun at nakapag-down na ako ng 5,000 para doon. Kahit wala akong karelasyon pero ginagawa ko yon para sa sarili ko. Simbolo yon ng pagmamahal ko para sa sarili ko. Simbolo yon na hindi ko kailangan ng isang lalaki para mabigyan ako ng mga pangarap kong bagay. Simbolo rin yon ng pangarap ko. Pangarap na maikasal balang araw. Kaya lang naisipan ko rin ang kwento ni nanay at tatay. Umikot yon buong magdamag sa isipan ko. Paano nga kaya kung merong mas magandang plano si Lord para sa akin? Tulad ng ginawa niya para sa mga magulang ko. Paano kung talagang gustong sirain ni Lord ang naplano ko dahil alam niyang merong mas makakabuting plano na hinanda na niya para sa akin? Hindi ba para sa akin ang wedding gown na yon? Meron pa ba akong ibang wedding gown na mabibili? O baka ang mapapangasawa ko na ang bibili noon para sa akin? Naguguluhan po ako noon sa sitwasyon ko. Gusto kong humingi ng tulong sa inyo bago ako magpasya. Ano po ba sa tingin ninyo ang dapat ko na gawin? Umaasa akong makakatulong ang lahat ng tagapakinig ng nangungunang programa ng Barangay LS na Barangay Love Stories sa problema ko. Bibilhin ko ba ang pangarap at gusto kong wedding gown? O ipagpapalibang ko yon at abangan na lang ang susunod na mangyayari sa mga susunod na araw. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ako po ang inyong kapuso at kabarangay forever, Gene. Dear Papa Dudut, magandang araw sa inyo at sa mga ka-forever at kahabang buhay. Ako nga pala si Vanessa, 35 years old, napangasawa ko ang beshi waps kong si Marvin. Kaedad ko rin siya, 10 years old pa lamang kami nang maging matalik kaming magkaibigan. Kaya naman masasabi kong kilalang kilala na namin ang isa't isa. Tanggap ko nga rin po ang pagkabakla ni Marvin. Opo, isang binabae ang napangasawa ko pero hindi yon naging hadlang para mahalin ko siya. Hindi yon naging hadlang para makita kong magiging mabuti siyang asawa. Mabilis lamang ang mga pangyayari. Isang araw ay nagulat na lamang ako na inamin sa akin ni Marvin na gusto na niyang maging straight at mag-asawa ng babae. Isang araw ay nagulat na lamang ako nang sabihin niya sa akin na gusto na niya akong pakasalan. Wala pa kaming relasyon noon pero sinabi niyang maitatawid namin ang pagsasama namin dahil matibay ang pundasyon ng pagkakaibigan namin. Pumayag ako, lagpas 30 na ako noon. Gusto ko na rin namang mag-asawa. Hindi ko pinagsisihan na umuo ako kay Marvin. Kahit sabihin pang marami ang mga humusga sa tibay ng relasyon naming dalawa. Marami ang nag-iisip na panandalian lamang ang magiging relasyon namin dahil siguradong babaluktot daw muli si Marvin. At ako naman daw ay hindi makukontento sa pagsasama namin dahil alam ko raw na iba ang hanap ni Marvin sa isang asawa. Kibit balikat na lang kami sa mga sinasabi ng iba dahil gusto naman naming panindigan ang desisyon namin. Kaya lang isang araw ay nagsimula na ako magduda sa kanya, Papa Dudut. Natakot na ako sa kahihinatnan ng relasyon namin. Nangyari yon nang tulungan ko siyang mag-ayos ng mga gamit niya isang buwan pagkatapos naming ikasal, Papa Dudut. Sana pala, kaysa inuna nating mag-honeymoon, inasikaso na lang muna natin tong mga gamit mo.
Natambakan tuloy tayo ng gagawin ngayon. Late din kasi pinadala ni Mama itong mga gamit ko. Mas inuna kasi nila ni Papa na mag-honeymoon. Competitive sila ha. Nakikisabay sa honeymoon? Bagong kasal lang yan? Tinetesting lang yung mga tuhod nila kung lumalaban pa. Isusumbong kita pag nakita-kita tayo next month. Ipapahamak mo talaga ang asawa mo? Kaya mo yun? Asawa? Oh, bakit? Naninibago lang. Naninibago pa rin. Isang buwan na tayong kasal ah. Sanay ako bilang beshiwap mo. Alam mo yan. Pwede pa rin naman tayo maging mag-beshiwap eh. Magandang araw na maging mag-best friend na mag-asawa. Pampatibay ng relasyon. Hindi ba tiwala ang nagpapatibay ng relasyon? Akala ko nga chismis ang pampatibay ng relasyon eh. Ay nako, tapusin na nga lang natin tong pag-ayos ng gamit mo para makapagpahinga na tayo. Mabuti pa nga para makapagkadal na mamaya. Sayang ang lamig ng panahon kung hindi mapapakinabangan. Char! Huwag ka na nga magsabi ng char. Baka may makarinig at sabihin na pumipitik na uli ang mga daliri mo. Ay wala akong pake. Char! Ewan ko sa'yo. Pag ikaw nahipa ng hangin pabalik sa dating kasarian mo, naku lang talaga. Abot mo na nga sa akin yung karton dyan sa tabi mo para masimulan ko ng iligpit laman yan. O heto, dahan-dahan ha. Mabigat to. Ano ba laman itong karton na to? Napakabigat. Hindi ko natanda. Check mo na lang. Ano nga ba laman nito? Make-up? Bestida? High heels? Ah, yan pala laman yan box. Doon mo na lang ilagay sa dulong cabinet kasama ng mga ibang abubot ko. Bakit meron ka pa rin itong mga to? Bakit ko naman kasi tatapon yan? Pwede pa naman yan magamit. Bago pa nga iba dyan eh. Lalo na yung mga makeup. Balak mo pa rin bang gamitin tong mga to? Pwede mo naman gamitin. Halos magkasing tangkad at magkasing katawan naman tayo. Kasya sa'yo yung mga yan. Ang iksi ng mga bestida mo. Hindi ako nagsusuot ng ganito. Takot ka bang kabagin dahil sa sobrang iksi? Isuot mo na lang kapag summer. Pag magbabakasyon tayo sa probinsya namin. Ipamigay mo na lang. Hindi naman ako nagsusuot talaga ng ganito. Kung ayaw mo isuot, itago mo na nga lang yan doon sa dulong cabinet. At bakit kailangan pa nating itago hindi naman na magagamit? Sayang lang yung space sa cabinet para sa mga to. Ipamigay na lang talaga. Ayoko ipamigay kasi pinaghirapan kong bilhin yan. Branded kaya yung mga yan. Itago na lang para may remembrance ako kung ayaw mong gamitin. Remembrance? Gusto mo pa rin talagang maalala nakaraan mo? Parte na ng pagkatao ko nakaraan ko. Issue ba sa'yo ang kasarian ko noon? May problema ba? Wala naman. Sige, lalagay ko na lang to sa dulong cabinet. Baka magbagong isip ko at magamit ko rin balang araw tong maiiksing bestida. Pati yung mga makeup gamitin mo na bago mag-expire. Bagay sa'yo yung mga shade na yan lalo na yung rose pink blush on at taupe contour. Mas babae ka pa talaga sa akin. Pula at pink lang ang alam kong kulay sa makeup. Ikaw may nalalaman ka pang rose pink at taupe. Well, masyadong gifted sa kulay at kakikayan tong mister mo eh. Char. Alam kong nagbibiro lang noon si Marvin sa pagbabakla-baklaan niya. Pero medyo kumabog na ang kaunti ang dibdib ko dahil mansyado pa rin ang pagiging bakla niya para sa akin. Recent lang kasi siya nagbagong buhay, Papa Dudut. Siguro'y doon pa lang ako noon nilamon ng mga sabi-sabi na mga kakilala namin na isang araw ay muling magbabalik loob si Marvin sa pagiging binabae. Para mawala ang pag-overthink ko ay nag-focus na lamang akong muli sa pag-aayos ng gamit ni Marvin, Papa Dudut. Marami pa ako nakita roon ng mga gamit niyang pangbabae. Hindi na lang ako umiimik at nilagay na lamang lahat sa dulong cabinet. Umaasa ako na hindi na yon magagamit pa ni Marvin. Umaasa ako na isang araw ay siya na ang magdidesisyon na ipamigay na lamang ang mga yon kaysa gawing remembrance sa naging buhay niya noon. Natatandaan ko pa na kasama ako noon lagi ni Marvin na bumili ng mga damit na pangrampa niya. Ako lagi ang tumutulong sa pagbibitbit ng mga pinag-shopping niya para sa pageant na sinasalihan niya noon. Pati nga yung mga damit na isusuot niya para sa mga date niya. Ako rin, Papa Dudut, ang kasama niya sa pagbili noon. Nakakatawa lang na isipin na asawa ko na ang beshi waps kong bakla na mas babae pa kung umasta noon sa akin. Minsan nakakaduda talaga kung totoong gusto na niyang maging straight
o nape-pressure lamang siya ng iba para yakapin ang una at totoong kasarian niya. Lalo na kapag may kasama siyang ibang lalaki. Lalo na yung alam kong tipo niyang lalaki. Lumakas ang kaba ko lalo na noong pinakilala niya sa akin ang bago niyang katrabaho na si Deo. Kaedad lang din namin at gwapo pa. Dinala niya sa bahay namin isang gabi para makikain sa amin ng hapunan, Papa Dudut. Vanessa, nakauwi na ako. Marvin, sakto uwi mo. Nakahanda na sa mesa yung hapunan. Lika na, kain na tayo. May kasama pala ako, katrabaho ko. Hi po. Hi! Deo, misis ko pala si Vanessa. Vanessa, bago kong katrabaho, si Deo. Totoo pala sinabi nito ni Marvin. Maganda pala talaga misis niya. Akala ko mayabang lang to eh. Mayabang talaga ako pagdating sa misis ko, no? Tignan mo, kilay pa lang ulam na. Parang mali naman na isipin na ulam yung kilay niya. Pero ang ganda nga ng kilay. Makapal at on fleek. Ako ang nagkikilay dyan tuwing day off ko. Ipaghihayabang ko lang ha. Tigilan nyo na yung kilay ko, baka mausog at magkauban bigla. Tara na sa kusina para makakain na. Kain na. Sana wala kang allergy sa hipon, Deo. Masarap pa naman tong buttered shrimp na niluto ko. Marami pa. Paborito ko to. Nako, hindi to makakatulong sa abs ko. Mapaparami kain ko nito. Nga pala Vanessa, matindi ang abs nito si Deo. Pang sparkle artist sa GMA. Ipakita mo nga ngayon, Deo. Wag na, ano ka ba? Nakakahiya naman na sa harapan pa ng mga hipon papakita tong abs ko. Kesa naman mamaya mo pa ipakita yan eh. Lulubog na yan kapag naparami ka ng kain ng hipon at kanin. Huwag mo na lantad yung abs mo. Naniniwala naman akong pang-artista yung nasa tiyan mo. Kain na lang tayo, Marvin. Baka magtampo pa tong mga hipon kasi mas paborito natin pag-usapan yung abs ni Deo. Umaalog na tong abs ko sa humor mo, Vanessa. Gets ko na talaga kung bakit na in love sa ito si Marvin. Sense of humor mo palang ulam na eh. Puro na lang ulam ang nasa isip mo, Deo. Kumain na nga lang tayo para makauwi ka na. Di pa ako nakakapaglagay ng kanin sa plato ko, iniisip mo na agad na pauwiin ako. Hindi ah. Kung may baon ka lang na extra brief papatulugin na kita rito sa bahay namin. Sa susunod, magdadala ako ng 1 dosena ng brief, extra large. Sa day off natin, matulog ka rito ha. Oo naman. Ayos lang ba sa'yo, Vanessa? Ako nang bahala sa paghuhugas ng plato. Wala namang problema. Ayos lang sa akin, basta ayos lang kay Marvin. Mas lalong walang problema sa akin para naman masaya rito sa bahay. Bakit? Malungkot ka ba na tayong dalawa lang ang nandito? Naku, lagot ka Marvin, ayusin mo kasi. Ang ibig ko sabihin, masaya rin siguro kung masubukan natin paminsan-minsan na may bisita tayo. Pero kahit wala, ayos na sa akin na tayong dalawa lang. Lusot, hindi kulong. Kumain na nga lang tayo para makauwi na tong si Deo. Aray naman, gusto niyo talaga ata akong pauwiin eh. I-take out ko na nga lang tong kanin at hipon. Sa jeep ko na lang kakainin mamaya habang nasa biyahe. Joke lang naman, Deo. Kahit mamayang madaling araw ko pa umuwi, ayos lang sa amin. Gusto mo, manood tayo mamaya ng movie pagkatapos natin mag-dinner eh. Sige, game ako dyan. Pero ayos lang ba sa'yo yon, Vanessa? Oo naman. Nood tayo ng movie mamaya pagkatapos kumain. Tama na kwentuhan. Kain na tayo para makanood na mamaya. Imbes na kumain ay nagpatuloy pa rin sa tawanan at usapan sina Deo at Marvin, Papa Dudut. Hindi na nga ako gumatong pa sa usapan nila para hindi na yon humaba pa. Pero ganun pa rin. Tawanan lang sila ng tawanan na akala mo'y matagal na silang magkakilala. Hindi na rin ako nakaimig pa kahit gustuhin ko man. Parang nakalimutan na kasi nilang andun ako. At sila na lamang ang nagkakaintindihan sa mga pinag-uusapan nila. Kumain na lamang ako para makaramdam sila at doon na rin sila sumunod. Akala ko kapag nagsimula na silang kumain ay hindi na sila magkwekwentuhan. Pero hindi yun nangyari, Papa Dudut. Sumigi pa rin sila ng sumigi sa usapan. Late na tuloy kaming natapos kumain. Inaantok na ako noon pero ayaw pang umalis ni Deo. Gusto pa niyang manood ng TV at sinamahan tuloy namin siya.
ni Marvin na tuwang-tuwa rin. Habang magkakasama kami ay para ako naging third wheel sa kanila. Naalala ko bigla noong mga panahong third wheel ako kay Marvin at sa mga naging boyfriends niya. Ako lagi noon ang bumabangka sa kwentuhan dahil madalas ay nagkakahiyaan silang magkakarelasyon. Noong time na kasama namin ni Deo ay parabang naulit ang nakaraan. Ang kaibahan lamang, silang dalawa ni Marvin ang bumabangka sa usapan samantalang ako ay tahimik lang. Hindi ko noon alam ang mararamdaman. Nakikita kong masaya si Marvin kasama ang kaibigan at katrabahong si Deo. Pero ang sakit lang na makitang parang mas masaya siyang kasama si Deo kesa sa akin ang mismong asawa niya. Mas lumalim lang tuloy ang selos at pagdududa ko papadudot kung totoo ba ang kagustuhan ni Marvin na magbagong buhay na. Papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Sa pagdaan ng mga araw, papadudot ay hindi ko sinabi kay Marvin ang totoong nararamdaman ko. Takot akong magising ang pagkabakla niya oras na maparami ang oras na kasama niya si Deo. 6 na araw pa naman sa loob ng 1 linggo kung magkasama sila sa trabaho. Hindi ko alam kung ano ang ginagawa nila sa tuwing magkasama sila sa opisina. Madalas akong napapraning lalo't nasa bahay lamang ako palagi. Naka-work from home kasi ako at halos wala naman akong ginagawa masyado sa trabaho ko. Kaya mas dumadami tuloy ang oras ko sa pagdududa at pag-overthink. Inisto ko pa nga ang Facebook ni Deo at lumaki ang insecurity ko nang makita ko ang mga halos hubad na larawan nito sa Facebook. Ganon na ganon ang mga itsura ng mga naging karelasyong lalaki ni Marvin noon. Hindi ko na alam kung ano ang gagawin ko para makapagtiwala akong muli kay Marvin. Sinubukan ko namang pigilan ang nararamdaman ko kaya lang masyado yung nagsusumigaw. Lalo na kapag nakikita ko si Marvin na may nakakasalubong na ibang lalaki. Bukod kasi kay Deo ay madalas na rin akong magselos sa mga lalaking nakakasalamuha ni Marvin. Pati na yung mga nasasalubong namin ay biktima na rin ang pagdududa ko. Noong una ay kinikimkim ko lamang ang selos ko hanggang lumalim na yon ang tuluyan. Isang araw nasa mall kami naglalakad at nagpababa ng mga kinain namin, pauwi na rin sana kami noon, nang biglang tumawag si Deo kay Marvin. Pansamantala kaming nahinto sa paglalakad para makipag-usap si Marvin kay Deo. Napansin ko ang kakaibang ngiti ng asawa ko nang magkausap silang dalawa. Muli papadudot aaminin ko na nagselos ako. Ang hirap namang matunaw nung kinain nating kaldereta. Sinabi mo pa. Lumalaban pa rin yung karne ng baka sa tiyan ko. Baka bukas ko na ito maburot mailabas. Ang hirap talaga pag nagkakaedad. Hirap nang matunawan. Hoy, bata pa tayo no? 35 pa lang tayo. Kung makapagsalita ka naman dyan, akala mo kailangan na natin kumuha ng senior citizen ID. Kasi naman, 1 oras ang mahigit nung umalis tayo sa resto na kinainan natin. Pero parang barado pa rin yung sikmura ko. Kinulang yata tayo sa tubig. Maghanap nga muna tayo na mabibilhan ng tubig. Buti pa nga. Teka, tumatawag si Deo. Sagutin ko lang saglit ha. Sige, gumilid muna tayo para hindi makakaabala sa mga naglalakad. Sige. Hello Deo. Marvin, nasan ka? Andito kami sa Mall ni Vanessa. Katatapos lang namin kumain. Bakit? Ay, nagde-date pala kayo. Pasensya ka na. Naistorbo ko pa ata kayong dalawa. Hindi ka nakaistorbo. Ikaw pa ba? Lagi ako may oras para sa'yo. Salamat naman kung ganun. Napatawag ako kasi imbitahan sana kita sa Sabado kung pwede ka. Anong meron? Birthday ng nanay ko. Alam mo namang tuwang-tuwa sa'yo si nanay. Baka naman pwede mo mapagbigyan. Huwag ka na mag-abala sa regalo. Ayos na kay nanay na nandun ka. Game! Anong oras ba? 4:00 ng hapon ng simula. Pwede mo naman nagaan para makisali ka sa inuman namin ng mga pinsan ko. Gusto ko yan. Matagal na rin ako hindi nakakainom.
Kailangan na mababad sa gin ng lalamunan ko para makaramdam naman ng init at hagod. Ako na bahala sa alak at pulutan. Mananaawa ka. O sige na, tuloy nyo na yung date nyo ni Vanessa. Pasensya na ulit kung naistorbo ko kayo ha. O paano? Bye! Bye! Nakarinig ako ng inuman Inimbitahan ako ni Deo para sa birthday ng nanay niya sa Sabado. Punta ako ha. Hindi ako magpapagabi, promise. Nakilala mo na pala yung nanay ni Deo? Oo. Dumidiretso kasi kami madalas ni Deo sa bahay nila pagkatapos ng trabaho. Kaya pala lagi kang late kung umuwi. Dumadaan ka pa kina Deo. Hindi naman palagi. Sa tuwing naghahanda lang ng merienda ang nanay niya. Kaya ngayon, super close na kayo ng nanay niya. Oo. Kaya naimbitahan na tuloy ako sa birthday niya sa Sabado. Akala ko ba manonood tayo ng sine sa Sabado? Pwede namang manood na tayo ngayon. Parehas lang naman yung palabas ngayon at sa Sabado. Pagbibigyan ko lang yung nanay ni Deo. Ang bait kasi nun eh. Nakakayang tumanggi at baka magtampo. Alam mo naman ang mga matatanda. Lagi na nga kayong magkasama ni Deo eh. O bakit naman ganyan ka magsalita? Mas maganda ngang lagi kami magkasama eh. Kaysa naman mambabae ako, di ba? Mambababae ka? Bakla ka naman. Papadudod, hindi ko maiwasang masabi yon kay Marvin dahil sa inis at selos ko. Nawala ang ngiti ni Marvin at napatitig na lamang siya sa akin. Hindi siya makapaniwala sa mga sinabi ko at hindi namin pinag-usapan yon pagkatapos. Nagpanggap na lamang kami na parang walang nangyari. Tahimik kaming pareho habang pinagpapatuloy ang paglalakad. Alam naming nagbago ang mood namin pero wala ni isa sa amin ay walang gustong umamin. Gusto lang naming parehong makaiwas sa away at maiwasang mapag-usapan ang tungkol sa pagbulalas ko sa pagiging bakla ni Marvin. Naghanap kami ng mabibilhan ng tubig at nang nakabili na kami, nag-aya na agad si Marvin na umuwi na. Napagod na raw siyang maglakad. Gusto na raw niyang magpahinga. Tumango na lamang ako at sumunod sa kanya. Hanggang sa pagsakay ng jeep ay tahimik kaming pareho, papadudot. Pati sa pag-uwi sa bahay ay ganun din. Nagkulong siya sa kwarto at ako naman ay naglinis ng mga naiwan naming kalat sa sala. Kinabukasan ay naging okay na ulit kami pero ramdam pa rin namin ang ilangan sa isa't isa. Wala pa rin ni isa sa amin ang gustong pag-usapan ng mga nangyari sa mall. Isang hapon ay hindi ako mapakali at parang may nagtutulak sa akin para kausapin si Deo. Gusto ko siyang makausap para malaman niya ang nakaraan ni Marvin at para alam din niya kung saan siya lulugar. Baka sakaling maisip niyang irespeto ang relasyon naming mag-asawa. Alam kong emosyon ko ang nagdidikta noon sa akin at mali ko na sumunod ako sa gusto noon. Kinuha ko ang cellphone ko at tinawagan si Deo. Nakuha ko ng palihim ang number ni Deo nang minsang makaidlip si Marvin at nakabukas ang cellphone nito o papadudot. Hello? Sino to? Hello, Deo. Si Vanessa to. Yung asawa ni Marvin. Vanessa, ikaw pala. Nagulat naman ako. Hinahanap mo ba si Marvin? Katabi mo ba siya ngayon? Nasa 4th floor siya ngayon eh. Kausap boss namin. May ibibilin ka ba sa kanya? Wala naman. Kung pwede nga sana wag mo nang sabihin na tumawag ako sa'yo. Ha? Bakit? May problema ba? Meron May tampuhan ba kayo ni Marvin? Gusto mo kausapin ko siya para magkaayos kayo? Wala naman. May iba akong problema. Tungkol saan ba yung problema? May tutulong ba ako? Tungkol sa'yo. At oo, makakatulong ka sa akin. Tungkol sa akin? Teka, may nagawa ba ako sa'yo? Alam mo bang dating bakla si Marvin?
Hindi niya nakwento pero ramdam ko naman. Pilantik pa lang ng daliri hindi na kailangan pag-usapan Mag-beshiwap kami ni Marvin mula nung 10 years old kami. Bakla na siya noon pa man. Tapos last year lang nagplano na siyang maging straight na lalaki. Para magawa yon, inaya niya ako magpakasal. Pumayag ako agad. Grabe. Akala ko sa barangay love stories lang nangyayari yung mga ganyang kwento Seryoso ko. Ano naman ngayon ang problema kung sakali? Hindi ka ba naniniwalang straight na siya? Medyo alanganin, lalo na nung pinakilala ka niya sa akin. Bakit naman ako nadamay sa problema? Katrabaho niya lang naman ako. Pero kasi nung bakla pa siya, mga tipo mo yung ginojowa niya. Mapuputla na macho. Alam ko yun kasi ako ang tulay niya lagi sa mga naging jowa niya noon. Beshiwap na, tulay pa, asawa pa. Talo mo pa 3-in-1 na kape Ikaw na. Pasensya ka na kung sinasabi ko sa'yo to ngayon ha. Ayos lang, walang problema. Mabuti nga't nasabi mo to sa akin. Ngayon alam ko na kung saan ako lulugar. Nadamay ka pa sa pagsiselos ko. Pasensya ka na talaga. Wala yun. Pero matanong lang kita, wala ka bang tiwala kay Marvin? Dati, meron. Kaya lang nagduda na ako nung lagi na kayong nagkakasama. Lagi talaga kami magkasama kasi magkatrabaho kami. Diyan nga ako takot Dahil halos 9 hours kayong magkasama sa trabaho. Imposibleng hindi kayo magka-developan. Pagdating sa parting yan, malabo yan. Paanong malabo? Lagi kang binibida ni Marvin. Panay ang papuri niya sa kagwapuhan mo. Lalo na sa abs mo. Kahit sinong misis magdududa kung bukang bibig lagi ng misteryong katrabaho niya. Ako na nagsasabi sa'yo, kahit pa 15 hours kami magkasama ni Marvin sa trabaho, malabo magkagustuhan kaming dalawa. Bakit naman? Kasi may boyfriend na ako. 2 years na kami mahigit at masaya kami sa relasyon namin. Walang dahilan para magloko. Bakla ka rin? Hindi ba halata? Hindi lang pumipilantik mga daliri ko pero kulay pink ang pagkatao ko. Akala ko straight ka. Hayaan mo, sa susunod ipapakilala ko sa'yo boyfriend ko. Naipakilala ko na siya kay Marvin noon. Nakakasama nga namin madalas kapag nagmimerienda kami sa bahay. Alam mo magandang idea din kung tatry mong sumama sa amin minsan ni Marvin para mawala yung pagdududa mo sa asawa mo. Ang akala ni Deo ay mawawala noon ang pagdududa ko kapag nalaman kong may boyfriend na siya. Pero kabaligtaran ang mga nangyari. Mas lalo akong nakaramdam ng selos at mas lalo akong kinabahan. Kung bakla rin pala si Deo ay mas malaki ang chance na magka-developan sila ni Marvin. Kahit sabihin pang may boyfriend na si Deo, pero dahil uso ang cheating ngayon ay hindi ako pwedeng maging kampante. Tinapos ko na kaagad ang tawag dahil halos hindi na ako makahinga dala ng sobrang kaba. Pagkatapos noon ay sinubukan ko na lang na mag-focus sa trabaho ko pero hindi yun nangyari. Ang utak ko ay nakalipad sa future. Iniisip kong balang araw ba ay makakayanan kong tanggapin pag nagka-developan na sina Marvin at Deo. Parang nanikip ang dibdib ko sa iniisip ko. Mahal ko na si Marvin at wala akong ibang gustong mangyari kundi ang maalagaan ang pagsasama naming mag-asawa. Kinagabihan ay umuwi si Marvin, nakasimangot ito at halatang galit. May kutob akong sa akin siya galit at tama naman ako. Alam pala niyang tinawagan ko si Deo. Hindi raw napansin ni Deo na nakabalik na si Marvin mula sa 4th floor at nasa likuran lang siya nito habang magkausap kaming dalawa sa cellphone. Narinig ni Marvin ang pag-a-assure sa akin ni Deo na walang pwedeng mangyari sa kanilang dalawa dahil may boyfriend ito. Guilty ako noon at panay ang sorry ko pero inis na inis pa rin si Marvin sa akin. Sa sala siya natulog at iniwasan niya ako hanggang kinabukasan. Nahiya ako sa ginawa ko at hindi ko alam kung papaano makakabawi sa asawa ko sa ginawa ko sa kanya. Papadudot nagsisisi ako kung bakit hinayaan kong magpadaig sa emosyon ko. Nagkaroon na tuloy ako ng lamat. Ang pagsasama namin ng asawa kong si Marvin, papadudot.
Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Nagkaayos din naman kami ni Marvin pero hindi na kami katulad ng dati, Papa Dudut. Nagbago na siya sa akin at alam kong dala yon ng kawalan ko ng tiwala sa kanya. Kilala ko si Marvin, ang pinakaayaw niya sa lahat ay ang mga taong pinagdududahan siya sa kahit na anong paraan at kadahilanan. Hindi ko man lang pinag-isipan ang ginawa ko. Alam kong nasaktan ko siya at hindi ko alam kung paano pa makakabawi. Mabilis pa namang mawala ng gana si Marvin kapag may nagawa kang hindi maganda sa kanya. Lalo na kung mismong karelasyon niya ang nakagawa ng masama sa kanya. Naalala ko nga yung isang karelasyon niya na siloso. Agad na hiniwalayan ni Marvin nang malaman nitong ini-stalk niya ang mga ex ni Marvin. Hindi raw siya komportable sa ganon. Kaya kahit gaano pa niya kamahal ang ex niyang yon ay iniwan niya agad para sa peace of mind niya. Dahil sa pag-alala ko sa ex ni Marvin ay natakot ako. Kaya nakipag-ayos agad ako sa kanya at ginawa ko ang lahat para mapatawad na niya ang mga nagawa ko. Kinulit ko siya hanggang sa mapilitan na siyang makipag-ayos sa akin. Nag-promise ako sa kanya na hindi na mauulit ang pagdududa ko. Naniwala naman siya at bumalik na kami sa dati at sinimulan ko ng magtiwala. Kahit medyo aminado ako na medyo nakakaramdam pa rin ako ng selos kay Deo, ay sinikap kong huwag yung ipahalata kay Marvin kapag magkasama kami. Kaya lang isang araw ay nakaramdam na naman ako ng selos, hindi kay Deo kundi sa ibang mga lalaki na nakakasalubong namin sa paglalakad namin sa mall. Nadugtungan na naman ang lamat ng aming relasyon nang dahil doon. Pwede ba tayong dumaan sa second floor? Bibili lang ako ng bagong casing ng phone ko. Sure ka? Mas mura kaya online. Umorder ka na lang, free shipping pa. Sale pa naman bukas. Pwede, pero check pa rin natin dito. Maaga pa naman eh. Okay, pero daan lang muna tayo sa pharmacy. Bibili lang ako ng vitamins ko. Ay sakto, ubus na rin yung vitamins ko. Oo nga pala, O ano yon? wala. May nasalubong ka lang na gwapo na tahimik ka na bigla? Ano na naman ba ang pinupunto mo? Wala naman. Huwag mo sabihin pinagsisilosa mo yung nasalubong natin. Masama ba? Natahimik ka nung dumaan siya eh. Wow, grabe. Ang lagkit pa ng tingin mo. Ni minsan hindi mo ako tiningnan ng ganon. Seryoso ka ba? Akala ko ba hindi ka na magsiselos? Akala ko rin eh. Pero iba yung dating sa inong nasalubong natin. Parang gusto mong lundagan. Parang gusto mong lapain. Ganyan talaga kahayok sa lalaki ang tingin mo sa akin? Una si Deo, tapos ngayon ibang lalaki naman. Ang saklap ha, pati hindi ko kilala pinagsisilosan mo. Nakakaselos kasing reaksyon mo nung dumaan yung lalaking yon. Kakaiba yung tingin mo eh. Masama na ba tumingin sa ibang tao ngayon? Anong gusto mo? Sa'yo lang nakadikit ang mga mata ko. Tama na nga, ayoko na ng away. Ayaw mo ng away, pero ikaw naman to nagsimula. Kaya nga tinatapos ko na, di ba? Ano bang dapat kong gawin para matigil ka na sa pagsiselos mo? Wala. Tama na. Ayoko ng pag-usapan. Pag-usapan natin to para matapos na. Pag pinag-usapan natin to, baka relasyon na natin yung matapos. Matatapos talaga tong relasyon natin kung panay duda ka. Hindi kita pinagdudahan kanina. Nagselos at nagtaka lang ako. Ganon din yun. Hindi ka magsiselos kung hindi ka nagdududa. Umuwi na nga lang tayo. Wala na ako sa mood. Ikaw pa tong nawala sa mood ha. Eh di sorry na. Sorry kung pinagsilosan ko yung nasalubong natin. Huwag ka mag-alala. Last na yon. Duda ako. Pag nasimula mo na magselos, tuloy-tuloy ka na. Ganyan ka sa ex mo dati. Halos sakali mo na sa kakaselos mo. Alam mo naman palang selosa ako dati pa. Pero bakit pinakasalan mo pa ako? Kasi akala ko, bilang ilang dekada na tayo magkaibigan, buo na ang tiwala mo sa akin. Hindi ka pa ba tapos dumakdak? Ikaw, hindi ka pa tapos magselos? Hindi pa ako pwedeng manalo sa usapan na to? Bakit ko hayaang manalo yung pagsiselos mo? May karapatan ako magselos dahil asawa kita. Dahil mahal kita. Kahit asawa kita, wala ang karapatang pagdudahan ako. Lalo ng kasarian ko. Hindi ako nagdududa sa kasarian mo. Sinungaling, kung hindi ka duda sa kasarian ko, bakit halos ikamatay mo yung kakaselos sa lalaki na kasalubong natin?
Hindi ako nakasagot sa sinabi ni Marvin, Papa Dudut. Nahiya ako bigla dahil alam kong tama siya. Talaga namang nagdududa pa rin ako sa kasarian niya pero hindi ko magawang aminin yon sa harapan niya. Nang hindi na ako sumagot ay naglakad na ng mabilis si Marvin para makalabas na ng mall. Humabol naman ako pero hindi kami nag-usap. Sabay pa rin kaming sumakay ng taxi pa uwi at hindi pa rin kami nag-iinikan sa loob ng taxi hanggang sa makauwi kami ng bahay. Hindi na ako muling kinausapan ni Marvin kahit ilang beses na ako nag-attempt na pag-usapan namin ang mga nangyari. Alam kong napagod na siya sa ginagawa ko at kahit ako ay pagod na rin namang magduda. Kaya lang ay hindi ko pa ma-practice na magtiwala ng buo sa kanya. Hindi ko maipaliwanag sa kanya kung bakit ganon akong magduda. Ayokong galitin pa siya lalo kaya naman ako na rin mismo ang dumistansya. Sa mga sumunod na araw ay hindi na kami tuluyang naayos. Lagi na lang late kung umuwi si Marvin at hindi na kami nakakapag-usap tulad ng dati. Nanlamig na siya ng tuluyan sa akin, mas lalo tuloy akong napraning dahil sa mga inaakto niya. Dahil sa pagdistansya niya sa akin ay naisip kong mas lalo lang lalaki ang chance na mapalapit siya kay Deo o sa ibang lalaki na makakasalamuha niya. Baka nga, para makaganti sa akin ay manlalaki na siya para lang patunayan ang mga pagdududa ko sa kanya. Natakot ako lalo sa mga iniisip ko, Papa Dudut. Kaya bago pa umabot sa puntong yon ay kinausap ko na siya. Nahirapan akong harapin siya noong una dahil nga sa panayang iwas niya. Pero napilitan din siya na makipag-usap sa akin nang ma-realize nito marahil na hindi na namin pwedeng iwasan ang isyo na namamagitan sa aming dalawa. Nagkausap na ulit kami at sinikap na ayusin kung ano man ang naging gusot noong nakaraan, Papa Dudut. Buti naman at napapayag na kitang pag-usapan natin to. Wala naman na sana pag-uusapan kung marunong ka lang magtiwala. Ilang beses ko bang kailangang mag-sorry? Nakakapagod na ah. Nakakapagod mag-sorry, pero magduda hindi. Sana baliktad na lang. Makinig ka. Alam kong hindi ko na mababawi yung pagdududa at pagsiselos ko sa'yo nung mga nakaraan. Kaya nga gusto kong makabawi ngayon. Babawi ka ngayon tapos bukas balik selos na naman. Ikaw naman tong walang tiwala sa akin. Ikaw pa talaga may gana magsabi niyan? Aayusin ba natin to o hindi na? Hindi ko alam. Pagod na ako sa kakaselos mo. Kung mauulit to sa susunod, binibigyan mo lang ako ng dahilan para pagsisiya na pinakasalan kita. Ang sakit naman yan. Mas masakit kaya lahat ang pagdududa mo. Masisisi mo ba ako? Wala pang 1 taon nung magdesisyon kang magpakalalaki. Buong buhay mo lagi kang naka-lipstick. Lagi kang naghahabol sa lalaki. Diring-diri ka kapag nadidikitan ka ng dibdib ng babae. Wala ka talagang tiwala, no? Oo, aaminin ko hindi ganun kadaling panindigan to pagiging lalaki ko. Pero ginagawa ko. Araw-araw sinusubukan ko. Kaya sana, subukan mo rin magtiwala. Kasi nadadamay ako sa pagiging nega mo sa akin. Ayoko naman sanang maging nega. Kaya lang kasi, Kaya lang ano? paano kung isang araw mapagod ka na sa kakasubok? Paano kung isang araw ma-realize mo na mas gusto mo na lang uli maging bakla? Na mas gusto mong yumakap sa lalaki kaysa babae? Paano ako? Bakit kasi ganyan ka-advance ang utak mo? Hindi ba pwedeng yung pagsusumikap ko ngayon na maging straight ang isipin mo? Hindi mo ba na-appreciate yun? Na-appreciate ko na nag-e-effort kang maging straight. Pero hindi ko lang kasi maiwasang makaramdam ng takot sa tuwing may nasasalubong tayong gwapo tapos mapapatingin ka sa kanila. Ni sa hinagap, hindi ko naisip na lalaki ang pagseselosan ko. Vanessa, ikaw na to pinili ko. Ikaw na to pinakasalan ko. Marami naman dyan na pinili nga sa una. Pero sa huli, iniwan pa rin. Kaya hirap ka magtiwala kasi nakafocus ka sa mga mali ng iba. Hindi tayo yun. Iba tayo. Mahal kita at mahal mo ko. Hindi ba pwedeng yun na lang atupagin natin ngayon? Kesa lagi tayo mag-aaway dahil sa walang kwentang pagdududa mo.
Paano bang gagawin ko? Nahihirapan na rin ako eh. Gustuhin ko man na di magselos, pero ramdam ko pa rin eh. Lalo tuwing wala ka rito sa bahay at kasama mo si Deo. Si Deo na naman? Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na magkaibigan lang kami? May karelasyon yun. Nakakahiya na pati siya idadamay mo sa pagsiselos mo. Kasi naman, panay-puri ka sa itsura niya. Lagi mong binabalita sa akin kapag pumapasok siya sa opisina niyo na mala artista yung datingan. Dahil lang doon kaya ka nagdududa? Mas matakot kapag naglilihim na ako tungkol kay Deo. Pati na rin sa ibang mga lalaki na kakasalamuha ko. Ibig sabihin lang nun, may mali siya na sa akin. Ayan, kinabahan na naman ako lalo. Bakit kailangan mong sabihin yan? Ay, eto. Naalala mo nung grade 6 tayo? Wala teacher natin nun tapos naglaro tayo ng truth or consequence. Naalala mo yung sinabi ko nun? Hindi ko na naaalala. O sige, para bumalik lang sa alaala mo. Nung tumuro sa akin ng bote at truth ang pinili ko, tinanong ako ng kaklase natin si Tracy kung may crush daw ba ako sa'yo. Ay oo, naalala ko na. Sumagot ka ng oo. Tapos nung tumuro uli sa'yo yung bote at consequence naman ang napili mo. Siguro naman natatandaan mo. Napaghalik sa'yo yung consequence na gusto nila ipagawa sa akin nun. At ginawa mo nga. Ramdam ko pa yung panlalamig ng labi mo. May halo pang nginig. Ikaw ba naman makascore sa crush mo? Hindi ba manlalamig labi mo sa kaba? Ako pa yata yung first kiss mo eh. At puppy love ko. Talaga? Ako? Hindi man ikaw ang first love ko, pero ikaw ang puppy love ko. Ikaw ang pinakaunang kilig sa buhay ko bago ako lumiko at natuto man lalaki. Ay, aaminin ko sa'yo, na-attract pa rin ako sa lalaki. Aaminin ko rin, nung bagong pasok si Deo sa office namin, nagkakrush ako sa kanya. Pero panandalian lang yun. Nawala rin kagad na ma-realize ko na maayos pala siya na maging kaibigan. Hindi ko alam kung nakatulong ba yung sinabi mo sa pagiging selosa ko. Ito, hindi ko alam kung makakatulong pero susubukan ko. Walang halong biro. Ikaw na ang gusto kong makasama habang buhay. Wala nang iba. Napakaswerte kong napangasawa ko ang best friend ko. At napakatanga ko kung gagawa pa ako ng dahilan para magkahiwalay tayo. Oo, ramdam ko pa rin ang pagiging bakla ko. Hindi ko agad yun matatanggal sa sistema ko. Pero kung meron pa akong isang hindi matanggal sa sistema ko, yun yung kagustuhan ko na maging katuwang ka sa buhay at makasama ka hanggang sa pagtanda. Nakatitig lang sa akin si Marvin habang sinasabi ang mga linya niyang yon. Aaminin kong nakatulong yon para mabawasan ang nararamdaman kong selos at pagdududa. Niyakap ko na lamang siya dahil hindi ko rin alam kung ano ang susunod na sasabihin para hindi masira ang moment namin. Pagkatapos noon ay nagbalik na kaming muli sa masayang relasyon namin. Kaya lang, ramdam ko na noon ng pagiging maingat ni Marvin. Ramdam ko rin na napapraning na siya sa tuwing lumalabas kami at nakakasalubong kami ng gwapong lalaki. Iniiwasan na rin niya si Deo at ramdam ko ang lungkot niya noon. Alam ko naging close na silang dalawa at nakasira lamang ang pagsiselos ko sa samahan nila. Aaminin ko na hanggang ngayon ay hindi pa ganoong kabuo ang tiwala ko kay Marvin. Siguro'y likas na sa akin ang magduda dahil yun na ang nakasanayan ko sa mga dating nakarelasyon ko. Pero bala ko na sana yung itigil kaya lang ay hindi ko alam kung papaano. Ayoko magkasira kami ni Marvin dahil wala na akong ibang gustong makasama kundi siya na lamang talaga. Lalo't nagbabalak na kaming magkaroon ng anak bago matapos ang taong ito. Hindi naman makakatulong kung may ilangan pa kami pagdating sa tiwala kung paplanuhin na naming bumuo ng pamilya. Baka naman may tips kayo kung paano mawawala ang pag-overthink ko. Kung paano mawawala ang pagdududa at ang pagsiselos ko. Gusto ko sanang maayos ang relasyon namin pero sana'y matulungan ninyo ako kung papaano. Salamat po sa mga susubok na tumulong at magpadala ng komento sa inyong Facebook page. Salamat na rin po sa team sa Barangay LS sa pagdinig at pagbabahagi ng aking kwento. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Vanessa.